Mga tol, merong ulat na naghahanda na sa assassination scenario etong Iran Supreme Leader na si Ali Khamenei. Kumbaga naghahanda na siya kung sakasakaling alam nyo na siya ang magiging target ng Amerika at kung sakasakaling may mangyayari sa kanya is nakahanda na siya. At ayon dito sa report mga tol is inililipat na niya yung kanyang kapangyarihan dito sa kanyang napili. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Again mga kapatid, magre-reaction ulit tayo sa isang ulat o sa isang balita mula rito sa WION. Yan, basahin natin, Inside Iran. Khamenei prepares for assassination scenario. Alam naman natin mga tol kung ano ang nangyayari ngayong tensyon dito sa pagitan ng Iran at saka ng US. So may posibilidad na kung sakasakali man umatake itong US, di natin alam kung ano ang nasa isip ng Amerika at kung anong taktika ang gagamitin nila. Pero kung sakasakaling merong mangyari sa kanilang supreme leader na si Khamenei, sabi rito sa ulat, Khamenei has reportedly assigned a key role to his aide who helped crush dissent in Iran. Will Larijani, ito yung pangalan, Larijani, take the podium if US forces strike Iranian supreme leader? So ito na nga ba mga kapatid ang magpapatuloy o kukuha ng posisyon ng Iranian Supreme Leader kung sakasakaling may mangyari kapag umatake ang Amerika. Pag-usapan natin to mga tol. Bago natin to simulan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. So ngayon mga tol, again, manonood lang po tayo ng balita. Magbibigay ng reaksyon sa mga balita. Magbibigay ng komento sa mga balita. Again, wala po tayong pinapanigan, kinakampihan sa kanila. Ang hilingan natin, sana walang mangyari. Sana manatili ang kapayapaan sa ating daigdig. Kaya pwede kayong magbigay ng sarili ninyong komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Iran and the United States are preparing for a firepower confrontation battle. Plans are being drawn from Washington to Tehran. Iranian Supreme Leader is in the eye of the storm and is preparing for the worst-case scenario, handing over his powers to his trusted aide. Naghahanda na daw sa worst-case scenario, handling his power to his aide. Yung parang papalit sa kanya. Drawn from Washington to Tehran. Iranian Supreme Leader is in the eye of the storm and is preparing for the worst-case scenario, handing over his powers to his trusted aide. Trusted aide. Ganyan pinagkakatiwalaan. Inside Iran, its elite forces, navy and army are preparing for war. Hindi lang yung mga militar, mga tol ang naghahanda, maging yung mga leader. May advantages nga lang ang Amerika dito kasi malayo yung bansa nila. Yung puwersa nila ang inilapit nila rito sa Iran. Yung Iran, di naman pwedeng tumakbo yan. Di na nila maililipat yung bansa nila. Diba? Napapalibutan na sila. Kumbaga, bukod dun sa mga military bases, andun pa yung puwersa ng Amerika na malapit sa kanila. Anytime pwedeng magsagawa ng pag-atake itong Amerika, mga tol. Pero meron ako napanood mula rito sa Iran. Sinasabi, kailangan daw maturuan ng leksyon ang Amerika dahil iniisip ng Amerika na talagang malupit na sila, kumbaga sila na yung pinakamalakas. As US warships encircle Iran, the country is testing its own naval air defense missile, dubbed the Sayyad 3G. It's designed to counter multiple aerial threats. The clock is ticking for Tehran as Trump's self-imposed 10-day deadline nears its end. Yun na nga clock is ticking, Countdown begins mula nung sinabi ni Trump na 10 days deadline, palugit, kailangan daw tanggapin ng Iran yung kanilang deal o yung kanilang negotiation deal. Paano pag hindi tinanggap ng Iran? Kasi syempre mga tol, ayaw ng Iran yun. Sabi nga ni Trump, bad things happen.
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has sprung into action, preparing for the worst-case scenario, just in case the US targets him or he's captured by American forces. Handa na siya. Ayatollah Ali Khamenei has reportedly finalized a succession plan. Iran's supreme leader has named 4 layers of succession for each of the military command and government roles that he personally appoints. Khamenei has also passed a major chunk of his authority to his close confidant and national security chief, Ali Larijani. Larijani now maintains effective control over key security, military and diplomatic operations, sidelining President Masoud Pezeshkian. Oh, yung pala si Larijani. Larijani is a key player in Khamenei's pyramid of power. He oversaw the brutal crackdown on protests that peaked during early January. The former IRGC commander, Larijani, is Ayatollah Khamenei's go-to man when it comes to crushing dissent. Ang sabi? Iran's supreme leader names 3 successors in case of assassination. Khamenei planning for assassination scenario. Commander Larijani is Ayatollah Khamenei's go-to man when it comes to crushing dissent. But away from the thick walls of Iran's power corridors, protests are slowly re-emerging. According to the Institute of the Study of War, at least 5 large-scale anti-government protests have taken place across Iran in recent days. So makikita natin mga tol, kumbaga ang halimbawa ang Amerika, bukod sa ipinoposisyon na nila yung kanilang puwersa sa palibot nitong Iran, is nagre-relocate pa sila ng mga tropa, ng mga military personnel nila at mga assets, military assets nila mula dun sa Qatar at saka sa Bahrain bases nila bilang paghahanda rin sa retaliation ng Iran. Ang Iran naman ngayon ay nagpe-prepare, lalo-lalo na yung kanilang supreme leader, na kung sakasakali man, di ba, is magtagumpay ang Amerika na mawala siya. Kasi ang gusto nga ng Amerika, di ba, regime change. Diba yun yung gusto ng Amerika? Kung sakasakaling makapture siya, for example, katulad nung nangyari kay Maduro, di natin alam kung mauulit ng Amerika yon dito sa Iran, di natin alam. Diba? Kasi magkaiba naman ng Venezuela at saka rito sa Iran. Pero kung sakaling may mangyari dito kay Khamenei, is handa na rin siya. No? Kumbaga, inihahanda na niya. Bukod dun sa sinasabi nila na talagang magre-retaliate sila at gaganti sila, mayroon din silang pinaghahandaan na worst case scenario para manatiling gumagana pa rin yung gobyerno ng kanilang bansa. They took place in the capital Tehran and the provinces of Fars, Esfahan, Shiraz and Mazandaran. Khamenei's 4 layers of successions to keep government intact. Kakagulo sa kanila. Khamenei's contingency plan is designed to ensure the survival of the Islamic Republic on 2 fronts, with one focused on thwarting American and Israeli aggression and the other on silencing any dissent within the country. Ooh. Iran has stationed its ballistic missiles near the Iraq border and its southern border, bringing Israel and US military bases in West Asia in the line of fire. And as soon as war breaks out, special forces units of the police, intelligence agents and battalions of the IRGC's Basij militia will be deployed on the streets of major cities. It is a bad feeling, but we are not afraid of war. Yung kakaiba sa kanila, no, hindi sila takot, no, sa gera. Mga tol. Siguro wala silang mga politiko doon na tinatakot yung mga mamamayan sa gera, no? Kasi baka bawal din sa kanila yun. Baka yung mga politikong yun patanggal sa pwesto o kaya ipahuli din. Dito kasi sa Pilipinas ganun no. No? Hindi naman tayo nakikipaggera eh. Pinaglalaban lang natin yung ating karapatan eh. Pero tinatakot tayo ng ibang mga politiko rito. Sige, awayin nyo China, awayin ninyo. Pag tayo, ginera niya, no? Ganun mag-isip eh. The USS Gerald R. Ford is closing in on Iran. The USS Abraham Lincoln is already positioned near the country. Oh, yan Both na. carriers have unmatched naval firepower. Grabe, no? Dalawa ang aircraft carrier, mga tol. They are accompanied by guided missile destroyers, littoral combat ships, and around 150 aircraft collectively. 150 aircraft collectively.
I don't want to use the word capitulated, but why they haven't capitulated? why under this sort of pressure with the amount of sea power, naval power that we have over there, why they haven't come to us and said, we profess that we don't want a weapon, so here's what we're prepared to do, and yet it's hard to sort of get them to that place. Trump's warnings, Khamenei's defiance, and diplomacy on the sidelines. With each passing hour, both sides are bringing their best guns to the battle. So parehong panig naghahanda. Parehong panig is nagbababalaan sa isa't isa. 'Di ba? May babala ang Iran, may babala ang Amerika. Naghahanda ang Amerika, naghahanda ang Iran. Again mga tol, tulad nga ng sinasabi natin, 'di ba? Ang pinakatalo rito is yung mga mamamayan. Siguro hindi sa mamamayan ng Amerika dahil nga malayo sila. Sabi nga ng Iran, di nila kayang paabutin yung kanilang missile sa American soil. So yung mga Amerikano, relax lang sila dun sa kanilang tahanan. Nanonood lang sila sa balita na ginagawa ng kanilang bansa laban sa ibang bansa. Kasi nga malayo sa kanilang gulo eh. Pero mga tol, sa tingin nyo ba ito'y may mabuting maidudulot sa ating mundo? O ito ba'y may masamang epekto sa ating mundo, di ba? Kasi nakita natin kapag ito'y naganap, lumala, ang isa sa mga maaapektuhan daw ayon sa mga balita is yung presyo ng krudo at sa pandaigdigang merkado. Di ba? Maaapektuhan yung presyo ng langis, presyo ng gasolina. Siyempre, dabay na din doon yung mga pangunahing bilihin, mga pangunahing pangangailangan, mga daily necessities natin, di ba? But then again, sana kung sakasakali man na mangyari itong kanilang paglalaban is matapos agad sa lalong madaling panahon, may magtagumpay kung sino man sa kanila. Tapos peace na, no? Well, yun lang naman ay kahilingan. Sana mga tol, ingatan natin ang ating daigdig. Yun lang naman talaga eh. Kasi ako lagi kong nasasabi to kasi nararamdaman natin yung hirap dito sa ating bansa. Na bagamat ito'y malayo sa atin pero alam nating mararamdaman natin to. Hindi man agaran ng epekto pero later on, pero pinaka naaawa kasi ko dun sa mga inosenteng madadamay lang, no? Ano masasabi ninyo mga kapatid? Di na natin tatapusin yung balita. Pwede nyo panoorin yan mismo sa Wiyon. Kumuha lang naman tayo ng konting update dito sa bantaan nga at eto na nga si Khamenei ay hinahanda na ang worst case scenario. Kung sakaling may mangyari sa kanya, is nailipat na niya yung kanyang kapangyarihan. Ano sa tingin ninyo mga tol? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.